Sa mga may saltik dyan, gusto ko Lord Rudy. Again, good evening mga kakapsat. Medyo late na naman tayo nakauwi. Nag-overtime tayo sa ating trabaho mga kapsat. Sabi ko, magang will at yun. Alas 9 na nakauwi. Tapos dinner pa. O di super late na. Pero anyway, habol tayo magkat, no? Takpo maestro, ano bang habol natin? Total, tinignan ko yung iniwan natin kanina sa impeachment. 3 hours pa pala yung hindi natin kasi 3 hours. Kalahati lang yung nakuha natin. So meaning 6 hours yun. So may 3 hours. Ako, masyadong mahaba. Pag 10, 11, 12. Shortcut na natin. No, kabsat. Pero bago yan, nako po, mga kakabsat, Diyos ko Lord, ano nangyari? Ha? Nako po, tuloy na naman ang kapalpakan ng defense team sa 4th day ng impeachment. Ay, Diyos ko Lord. Lalo sa nangyari kanina sa naabutan natin, di ba? Diyos ko Lord. Dolly Babes, shout out. Dolly Babes Castro, shout out Kapsat. Maraming salamat Kapsat. Diba, naabutan natin. Putragis, pati yung hanggang ngayon hindi sila nakakamove on sa Xerox copy. Yung photocopy, Xerox copy. This is a Xerox copy. This is a certified book. Putragis. Paulit-ulit. Hindi sila makamove on mga Kapsat. Diyos ko Lord. This singing, old story pa din sila. No? Hindi lang si Narbasa, pati ito yung anong pangalan ba nitong lawyer na to? Putragis. Hindi na naka-move on. Palpak na naman. Kaya nga pinagtatawanan na lang ni Cheese kanina eh. Putragis. It's the same. So palpal eh. Diyos ko Lord, hanggang ngayon hindi sila naka-move on doon sa may Xerox na pinapakita nila. Anak ng kamote, oo. O siya. Huwag natin patagalin to. Pakinggan natin si Atty. Atty, pasok. So when we knew this map was going to be based in... Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. At syempre, nandyan sila, Ali Babes, si Helen Tesorero, shoutout Kapsat, at saka si Silvia Latore na nasa ating Facebook page, nanonood sa Facebook page. O, sa mga nandyan sa Facebook, huwag kalimutang mag-follow. Mapsat ha, baka naman. Alright, pasukin natin, attorney. Laban para sa bayan. Pasok, attorney. Ako? Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan. Ulit. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa. Anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man Malakas po ba? Malakas? Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Alam ko pong kanina pa kayo naghihintay kung ano ang aking assessment, kung ano ang aking masasabi sa katatapos pa lang na ika-4 na araw ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya nasa biyahe po kasi ako maghapon. Kaya hindi po ako makapag-live kanina ng tuloy-tuloy. Pero ngayon, nasa na tayo, nakarating na tayo sa destinasyon. Kaya sunod-sunod ang live ko ngayong gabi. Pasensya na kayo. Ano ito? Siguro mga 5 itong naka-line up kong live na sunod-sunod ngayon. Kabunyog Lito M, Kabunyog Cirila Andres, kay Vilma Reyes, dami. Pasensya na sa Kabunyog Clark, kay ng kampo ni Sara. Kabunyog, itong day 4 na ito, mas malala pa ang mga errors na nakumit ng kampo ni Sara. Mas malala, mga kabunyog. Bakit? Alam nyo, nakita nyo yung tinanong ni nakita nyo yung tinanong ni Bam Aquino, yung lawyer ng defense. Pinalitan nila, ang magandang ginawa sana ng defense ngayon, pinalitan na nila si Joaquin, yung Carlo Joaquin Narbasa na nagkalat nung nakaraang linggo. At least hindi na yon yung sinalang nila. Ito ng attorney Mark Binluan. Medyo medyo matino-tino itong Mark Binluan, hindi mayabang, hindi tulad nung Carlo Joaquin na wala nang alam kundi mag-object. 31 yatang objections yun. Ito, Wendell Santos, shout out sa iyo.
So, itong ano ngayon, si Attorney Mark Binluan, yung bata pang abogado kanina, medyo in fairness medyo hindi mayabang. Hindi mayabang mga kabunyog. Hindi tulad nung nakaraang linggo, yung Carlo Joaquin Narbasa. Siguro mayabang yun dahil Narbasa. Pero ang layo niya dun sa kanyang lolo. Ang layo niya. Anyway, so saan yung malaking kapalpakan? Ano yung malaking kapalpakan? Napansin nyo yung tinanong ni Bam Aquino? Tinanong ni Bam Aquino, doon sa sagot ninyo, ibig sabihin yung sagot ng defense, yung answer, yung sinubmit na answer doon sa articles of impeachment. Yung kasing articles of impeachment, yan yung parang complaint. Yan yung complaint. Complaint affidavit kung sa criminal case. Sa impeachment kasi ang tawag diyan articles of impeachment. Ngayon, ang ginawa diyan ng defense, sinagot yang articles of impeachment. Ang tanong ni Bam Aquino kanina, ni Senador Bam, hindi nyo ba dininay dito sa inyong sagot, wala kayong denial doon sa pag-contract ng assassin? Kumbaga, tinatanong ni Senador Bam Aquino, kasi nabasa ko yung inyong sagot eh. Hindi ninyo dininay na mayroon wala kayong hindi totoo na nag-contract o nagkontrata ng assassin si VP Sara o si Sara Duterte. Sabi ni Senador Bam Aquino, bakit hindi nyo dininay dito sa answer nyo? Wala akong nakita. Sabi nung abogado, si Attorney Mark Binluan, mayroon po. Hindi, wala, sabi ni Senador Bam Aquino. Wala. Ni-review namin, wala eh. Hindi nyo sinagot yung tanong na yung aligasyon Kabado. na nangontrata ba ng assassin si Sara Duterte? Mga kabunyog, mayroon na akong nababasa ngayon na mga komentaryo, wala nga talagang sagot. Ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, hindi nila sinagot yung tanong na yon. Yung aligasyon na yon na nagkontrata si Sara Duterte ng assassin. Ano yon? Isa kasi yon sa mga major allegations na si Sara Duterte ay nagkontrata ng assassin na papatay sa Pangulo, sa Vice President, ay sa First Lady, kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinabi ni Sara sa video. Yung press ko noong November, anong pitsa ba yun? November, anong pitsa yun? Basta taong 2024 yun. November 23, 2024. Yan yung nag-press ko na nag-meltdown si Sara. Binanggit niya doon. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Mayroon na akong kinausap na tao na papatay, na kapag may nangyari sa akin, may instruksyon na siya na patayin din si PBBM, si Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez. Ngayon, hindi dininayan. Sabi ni Senador Bam Aquino, hindi nyo sinagot yung aligasyon na yan. Bakit wala kayong sagot doon? Sabi ng defense, mayroon daw. Pero wala daw mga kabunyog, mga kababayan Walang denial. Pag hindi mo sinagot yung issue na yon, yung aligasyon na yon, ibig sabihin, ina-admit mo. Pag hindi mo sinagot yon, totoo ba na nagkumuha ka ng assassin? Kumuha si VP Sara ng assassin para ipapatay ang Pangulo, ang First Lady. Dapat, sasabihin mo, we vehemently deny. The Vice President vehemently denies the allegation that she contracted an assassin. Kaso walang ganun. Mga kabunyog, walang ganun. Hindi dininay. Ibig sabihin, kung Totoo. hindi mo dininay yun, problema yun. Malaking problema yan. Palpak na naman. Ibig sabihin, kung hindi mo yun dininay, hindi mo sinagot yun, inadmit mo. So yan mga kabunyog ang problema. Malaking problema yan. Ang sabi ng defense, may sagot daw sila doon. Pero nung nabasa ko yung sagot, ang sabi nila ganito, walang patunay ang prosecution na nangontrata nga ng assassin si VP Sara. Ganun ang sagot nila.
wala daw ebidensya o testigo ang prosecution na nagkontrata nga ng assassin si BP Sara. Ay hindi naman yun sagot eh. Ang sabi mo lang, ang prosecution ay walang ebidensya o patunay na nag-hire ang vice president ng assassin. Pero hindi mo sinagot yung aligasyon. Di ba? Oh, sabi ni Kenneth Darne, na-overlook. Hindi pwedeng na-overlook yun. Hindi pwede. Kaya ngayon, medyo may problema sila dyan. May problema sila dyan. Kasi, hindi pwedeng ano yun eh. Hindi mo sagutin yun kasi major na aligasyon yun. Oh. Ang pagkakabanggit ng defense, ganito lang. Hindi na patunayan o walang patunay o walang ebidensya, walang testigo ang prosecution. Ay hindi naman denial yun eh. O hindi denial yun. Ang sinabi mo lang, wala naman kayong napatunayan na mayroon ngang hinire na assassin. Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ni Senador Bam Aquino, hindi, wala kayong naging sagot. Eh siyempre, may abogado yan si Senador Bam. Tiningnan na ngayon yung sagot. Yung record. Ang isa pa ganito. Tungkol dun sa pag-threaten ni Sara. Oh, hindi na rin nila dinideny na nag-threaten si Sara eh. Hindi na rin. Inaccept na nila, inadmit na nila. Oh, ano na? So ibig sabihin, inadmit mo na talagang nag-threaten ng ng ni Sara na ipapapatay ang Pangulo, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Oh, inadmit na nila. Bakit inadmit? Ay, di ba, sinabi na ng defense nung nakaraan na nagawa lang naman ni BP Sara yon yung pag-threaten dahil nga galit niya. Ano siya, na-oppress siya, naapi. Si Zuleika Lopez, naapi. Si Sara, naapi. Kumbaga yun yung kanyang kaya justified yun. O pag sinabi mong ganun, ibig sabihin, ina-admit mo na talagang nang threaten ang Vice President. Kaya niya nagawa yun. Talagang nang threaten ang Vice President. Kaya lang, ang inaano mo, justified yung ginawa niya. O, wala na. Ito na mga kabunyog. Laglagan ibig na. sabihin nito, ang defense team ni Sara, inadmit na na talagang nag-threaten ang Vice President. Kaya lang, justified naman yung ginawa niya. Doon sa, nagkontrata ba siya ng assassin? Hindi niya dinina yun. Ang sinabi lang ng defense, hindi naman napatunayan o wala namang patunay o ebidensya o testigo ang prosecution. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Mga ito, palpak na ito. Grabe na itong mga kapalpak na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe talaga. Kaya, ewan ko, kung paano nila i-cure yan. Kanina, pinapanood yung mga pagmumura ni Sara Duterte. Alam niyo yung reaksyon ni Win Gatchalian. Sabi ni Win, si Chis Escudero napapaano din. Doon pa lang makikita mo na eh. Ha? Napapaano mga kabunyog si Win Gatchalian doon sa mga sunod-sunod na pinakitang video ni Sara, yung nagmumura, yung nagbabanta, yung puputulin daw ang liig, napapaganyan si Win Gatchalian. Kahit si katabi lang ni Win Gatchalian si Chis Escudero, iba yung reaksyon. Sa totoo lang mga kabunyog, kung itong mga senador na ito magiging yung wala lang silang biases, makukonvict si Sara. Dito pa lang sa itong fourth ground pa lang na ito, itong article of impeachment number 4, itong grave threat na ito. Dito pa lang. Kasi kita nyo naman yung reaksyon ni Win Gatchalian. Sabi, ang talagang hindi mo na makukumbinsi kasi kahit tambakan mo pa ng ebidensya. Si Amy Marcos, si Padilla, si Cayetano, nakita nyo naman kanina eh. Si Amy Marcos at si Cayetano, mga defense lawyers na ni Sara, hindi naman senator judge na eh. Balik. Di ba? Tama. Kita nyo kanina. Hindi na mga judges. Sino umalis? Sabay-sabay na umalis si Cayetano. Si Robin Padilla, Robin. Amy, umalis si Padilla. Umalis si Camille Villar. Napansin ng media yun ha. Sabay-sabay na umalis. Tama. Ayaw nilang makinig na doon sa testimonya ng testigo. Bakit? Ay wala.
Talagang ayaw naman nilang makinig na eh. Pagbalik nila, sila na ngayon yung tumayong defense councils. Si Cayetano, si Abogado na, abogado. Jaime, di ba? Sila yung nagki-question ng mga butas ng defense. Sila yung Si nagre-raise Carta, ng shout issue. out. Ha? Emily Basog, shout Kaya, out. ano ito mga kabunyo? Yan yung nangyari kanina. Kaya sa totoo lang, itong nangyaring ika-4 na araw na trial, lalong bawat nadadagdagan ang problema ng defense. Ang tama lang sa kanila kanina, hindi na sinarbasa yung isinalang nila bago na ito. Ito nang si Mark Binluan. Medyo matino-tino itong Mark Binluan. Medyo hindi hambog, hindi mayabang. Hindi nag-o-object ng madalas. Yung kasing sinarbasa para lang ipakita na magaling siya, object ng object, wala namang sense ang ino-object. So medyo kaya lang yun ang medyo mali doon. Sa bagay, hindi error niya yun eh. Error yan ng defense team mismo. Bakit hindi nila sinagot yung issue ng pag-contract ng assassin? Ang sagot nila, hindi naman approve ng prosecution na may kinuntratang assassin si VP Sara. Yan yung Pero hindi nila dininay. Hindi nila dininay. Yun? Yun medyo yun mga kabunyo. Anong tawag dyan? Seryosong error yun. Seryosong error yun. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Abangan nyo ako after 15 minutes. May live uli ako. Abo! May live uli ako. Gulong. May live ulit sa attorney. Sige. Pakinggan natin yan mamaya. Pero, talon muna tayo kay Professor Antonio Mabsat. Again, puro kapalpakan na lang talaga mga Mabsat, no? Diyos ko Lord. O, sige. Kawawang defense team ni Sara. Ang mahal-mahal pa man din ang bayad niya. Diyos ko Lord. Countdown tayo. Next topic tayo, Mabsat. Again, shoutout sa mga bago pasok. Sila Emily Basog, si Daisy Carta, sa mga bago pasok. Shoutout sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Tuloy. Countdown tayo.